Maaaring maisagawa na sa susunod na 2 linggo ang kauna-unahang pagdinig ng Infracom kaugnay ng maanumalyang proyekto kontra baha. Isa sa magiging pakay ng pagdinig ng House Infrastructure Committees o Infracom ang pag-blacklist at pagpapanagot sa mga contractor na nasa likod ng ghost flood control projects. Ito ang ipinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isa sa 3 panels ng Infracom. Pero para sa akin, mas mabuti, mas maraming mga plataforma para sa investigasyon ay mas maganda. Hindi maiiwasan yung pagkakaroon ng parallel investigations given nga na yung nasisiwalat na information in the past days ay lahat ng mga ahensya may bahid ng dumi. Sa gitna ng mainit na usapin sa maanumalyang proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno, isa sa mahigpit na babantayan ng People's Budget Coalition sa 2026 proposed national budget ang pork projects ng mga mambabatas. Partikular na dito ang nakapaloob na alokasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa People's Budget Coalition, sa mga nakalipas na taon, lumalaki ang pondo sa DPWH na napupunta umano sa pork barrel projects ng mga mambabatas. Mainit na usapin ngayon ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ronald Diamas, isang political analyst, kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong uri ng mga kontrobersiya sa bansa. Ang kaibahan lamang ani ngayon ay mismong ang Pangulo na ang nagsiwalat ng mga maanumalyang proyekto at siya ring nangunguna sa investigasyon. Siya na mismo ang nagpresenta sa PowerPoint nung mga iba't ibang malalaking contractors na nakaka-corner ng daang-daang bilyon ng mga flood control projects. Pwesto, sa gitna ng mga panawagan na mag-resign ng opisyal sa posisyon dahil sa mga kontrobersiya ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Secretary Bonoan, ipinaubaya na niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya kung dapat ba siyang magbitiw sa pwesto o hindi. Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating Vice President Jejomar Binay, gayon din ang anak niyang si dating Makati Mayor Junjun Binay at ilang opisyal sa mga kasong graft, malversation at falsification of public documents kaugnay ng 2.2 billion pesos Makati City Car Park Project. Sa desisyon nitong August 22, pinawalang bisa ng korte ang lahat ng kaso matapos mabigo ang prosekusyon na patunayan ang akusasyon ng ombudsman na nilabag ang public bidding at minatpula ang proseso upang mapaboran ang Hillmarks Construction at Mana Architecture. Kasabay nito, inalis ng korte ang hold departure order laban sa mag-amang Binay at ibinalik ang kanilang ibinayad na piyansa. Makukulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa loob ng 55 taon matapos siyang hatulan ng Sandigan Bayan nitong Biyernes sa maling paggamit ng 7.55 billion pesos Priority Development Assistance Fund o PDAP ni dating Congressman Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyon ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, napatunayang guilty si Napoles sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 2 kaso ng malversation of public funds. Kasama rin sa hinatulan sa parehong kaso sina Dennis Cunanan, Maria Rosalinda Laksamana at Rodora Mendoza na nakatakdang makulong ng hanggang 18 taon. Ayon kay DNP special request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makita ang kanyang 4 na anak. Kaya't nauna na muna silang 3 dahil inaasahan pa lang na darating si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Dagdag pa nito, nabanggit nila sa dating Pangulo ang usapin sa ghost flood control projects at maraming naging tanong si FPRRD na hindi na idinetalye pa ni Kitty. Bukod dito ay nagbigay din si dating Pangulong Duterte ng bilin para sa kanilang magkakapatid. The first thing talaga is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung
kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung yung pamilya mo. Avenue. Ayon sa ulat, nangyaring insidente noong August 8 kung saan bukod sa pagsingit ay nag-name drop pa ang opisyal o ng opisyal ng MMDA ang driver matapos itahin ng traffic enforcer. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hiniling niya na patawan ng disciplinary action ang motorista dahil sa naging asal nito. Nakasad sa reklamo na lumabag ang babae sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP matapos magdulot ng obstruction sa trapiko. Git pa ng MMDA, dapat igalang ng mga motorista ang mga traffic enforcer na gumaganap ng kanilang trabaho. Maaari pang mapalawak upang mas maging inklusibo ang panukalang batas na isinusulong ngayon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na naglalayong isalin sa Filipino, Bisaya at Ilocano ang mga batas sa Pilipinas. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, upang mas marami ang makaunawa sa mga batas sa bansa, mas mainam na ito ay maisalin hindi lang sa 3 pangunahing wika. Ang sa akin nga, ang gusto kong idagdag doon ay saklawin yung 8 pangunahing wika upang walang maiiwan na mga wika. Sa ganung paraan ay nauunawaan ng buong bansa lahat ng wikang yan, 8 pangunahing wika. Maisalin yan sa wikang nauunawaan nila. Tensyonado ang naging sitwasyon itong Miyerkules sa may Ayungin Shoal nang tangkain ng isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre. Subalit naharang ito ng 2 rubber boat ng Philippine Navy at naitaboy sa lugar. Nagsagawa rin ng iba't ibang aktibidad ang mga barko at sasakyang pangdagat ng China sa lugar. Sa kabila nito, nagbigay ng direktiba si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na panatiliin ng mga tropa ng Pilipinas ang maximum tolerance laban sa mga pambubuli na ginagawa ng China. Basta ang guidance namin sa ating mga tropa doon is that they practice maximum tolerance and still observe the rule of law. Pumirma na sa isang statement of intent ang Pilipinas at Australia kahapon, August 22, para sa mas pinalalim na kasunduan sa depensa. Target itong formal na lagdaan bilang isang Defense Cooperation Agreement o DCA sa susunod na taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, inaasahang lalawak ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force. Kabilang na ang mas madalas na joint training, intelligence sharing at interoperability. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 440 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hangin na nasa 85 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras at inasahang tutungo sa Hainan, China bukas ng hapon o gabi. Sa kinupirma ni New York Governor Kat Hochul na 5 ang nasawi, kabilang ang isang bata, habang sugatan ang lahat ng iba pang mga pasahero ng nasabing bus. Ayon sa New York State Police, karamihan sa mga pasahero ay mula Asia, kabilang ang mga Chinese, Indian at Filipino, at ilan sa kanila ay naipit o tumilapon palabas ng bus nang ito'y bumaligtad. Nawala umano ng kontrol ang driver ng bus dahilan para tumagilid ito sa highway. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Konsulado ng Pilipinas sa New York para alamin ang kondisyon ng mga Pilipinong nadamay sa aksidente.